Tinamaan ng Ukraine ang isang malaking bagay sa Russia sa isang makasaysayang gabi. Napabagsak nila ang isang bagay na hindi kailanman mapapalitan ni Putin at natataranta ngayon ang Pangulo ng Russia. Nasusunog ang isang mahalagang planta at marami pang nagawang tama ang Ukraine sa gabing iyon. Nasusunog ang Redkino, Belgorod, Bryansk at Saratov. At wala talagang magawa si Putin tungkol dito. Magsisimula tayo sa nayon ng Redkino sa rehiyon ng Tver, Russia, kung saan may plantang gumagawa ng gasolina para sa dalawang mahalagang misil ng Russia, Kh-55 at Kh-100. Akala ni Putin ay ligtas ang planta. Ang TVER ay nasa pagitan ng Moscow at St. Petersburg at kailangang maglakbay ng daan-daang milya ang mga drone ng Ukraine para marating ito. At iyon nga ang ginawa nila. Ayon sa United 24 Media, sa mga unang oras ng Pebrero 7, lumipad ang mga drone ng Ukraine patungo sa Redkino. Nalampasan nila ang kakaunting depensa sa himpapawid ng Russia at direktang tinamaan ang isang planta na sinasabing gumagawa ng isang bihirang missile fuel na kilala bilang Desilin. Nasusunog na ngayon ang fuel na iyon kasama ng planta na gumagawa nito at hindi na maikakailan ng Russia ang nangyayari. Na-detect ng National Aeronautics and Space Administration Firm's platform ang sunog sa planta matapos ang pag-atake. May ilang residente sa lugar na nag-video ng sunog at makapal na usok mula sa planta. Isang video mula sa United 24 Media sa Essex ang nagpapakita ng sunog na kinukunan mula sa likod ng mga puno. Nakikita natin ang apoy. Naririnig ang ugong ng mga drone at desperadong putok ng Russian air defenses. Hindi napigilan ang sandatang ipinadala ng Ukraine sa Redkino, kaya tinamaan ng drone ang target. Nagdulot ng malakas na pagsabog at sinunog ang planta. Makikita sa Astra Telegram channel ang footage ng isa sa mga drone ng Ukraine na papunta sa planta. Ayon sa channel, may mga residente na nakakaamoy ng chemical mula sa nasirang planta na nagpapakitang may tinamaan ang mga drone ng Ukraine na mahalaga. Ang Redkino Experimental Plant ay malaking industrial na negosyo sa Russia na gumagawa ng mga produktong chemical. Ayon sa website ng kumpanya, dekada nang gumagawa ang planta ng natatanging chemical para sa industriya ng abyasyon at kalawakan. Mahalaga rito ang ilang dekada sa isang gabi. Nasira ng Ukraine ang isang bagay na matagal nang pinagkakatiwalaan ng Russia simula pa sa pamumuno ni Putin. Babalikan natin kung bakit mahalaga ang plantang ito at mga produktong ginagawa nito mamaya sa video. Sinabi namin na laganap ang sunog sa Russia at totoo ito. Bagamat tampok sa balita ang pag-atake sa Redkino, isa lang ito sa mga sunod-sunod na hakbang ng Ukraine noong Pebrero 7. Sa Bryansk, ginamit ng Ukraine ang Neptune missiles at HIMARS para sirain ang mga pasilidad ng enerhiya sa rehiyong ito ng Russia. Kaya maraming residente ng Bryansk ang nawalan ng kuryente. Ang oblast na ito, na malapit sa Sumy at Chernihiv ng Ukraine, ay matagal ng target ng Ukraine. Ngayon, nararanasan na rin ng mga residente ng oblast ang sakit na dinanas ng mga Ukrainian dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa energy grid ng Ukraine. Iniulat ni Gobernador Alexander Bogomas ng Bryansk ang pag-atake. Inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang aming rehiyon gamit ang Neptune missiles at HIMARS rockets. Kaya naputol ang kuryente sa 7 munisipalidad. Ang mga espesyal at emergency na koponan ay nagtatrabaho upang maibalik ang supply ng kuryente para sa kung anuman ang halaga nito. Wala pang pahayag ang militar ng Ukraine sa pag-atake. At ayon sa Kiev Independent, hindi pa nakukumpirma ang sinabi ni Bogomas noong Pebrero 7. Gayunpaman, mukhang malamang na Ukraine ang gumawa nito. Bihira at kapansin-pansin ang kumpirmasyon ng matagumpay na pag-atake sa Russia dahil madalas nilang itanggi ang mga ito. At may higit pa, noong gabi bago sinunog ng Ukraine ang Redkino at Bryansk, tinarget din nito ang Russian Oblast ng Belgorod, isa sa mga rehiyon sa hangganan ng Ukraine at Russia. Tinarget ng matinding pambobomba ang Belgorod na nagdulot ng malaking pinsala, ayon kay Gobernador Vyacheslav Gladkov at ulat ng Reuters. Binomba ng kalaban ang lungsod ng Belgorod kahit alam ng lahat na walang target na militar dito. Malaki ang pinsala. Lumabas ako para magmasid, sabi ni Gladkov sa isang talumpati sa publiko ng Belgorod. Mapanlin lang ang pahayag na ito. Pinapakita ni Gladkov ang inosente ng Belgorod, habang patuloy namang nagpapadala ang Russia ng mga misil tulad ng Kh-100 at isa
Tatalakayin pa ito mamaya sa video. Ginawang target militar ng Russia ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine para atakihin ang kanilang infrastruktura. Ipinapakita lang ng Ukraine kay Putin ang tunay na kahulugan nito para sa kanyang mga tao. Pinabulaanan din ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang mga pahayag ni Gladkov tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Noong Pebrero 8 sinabi ni Zelensky na iisa lang ang mga target. Nang tanungin kung kaya ng Ukraine na atakihin ang enerhiya bago ang mga target militar. Hindi namin kailangang pumili kung aatakehin ba namin ang mga target militar o ang infrastruktura ng enerhiya. Ibinebenta niya ang enerhiya. Si Putin ay nagbebenta ng langis. Kaya ito ba ay target ng enerhiya o militar? Pareho lang iyon, sabi ni Zelensky. Nagbebenta siya ng langis, kinukuha ang pera, ini-invest sa armas na ginagamit laban sa mga Ukrainians. Ang mga pahayag ni Gladkov ay nagbibigay ng kaunting konteksto sa posibleng dahilan kung bakit kinumpirma rin ng gobernador ng rehiyon ng Bryansk ang mga pag-atake ng Ukraine sa lugar na ito. Sinusubukan ng Russia na palabasin ang Ukraine bilang isang teroristang bansa dahil sa mga pag-atake nito sa energy grid ng Russia. Matindi ang pagkukunwari. Ayon sa Center for European Policy Analysis noong Disyembre, nasira o nawasak ng Russia ang lahat ng 15 thermal power plants ng Ukraine. Isang serye ng mga pag-atake ng Russia noong Nobyembre, 25 lang ang nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa 40,000 katao sa Kiev, 21,000 sa Dnipro, 20,000 sa Odessa, 13,000 sa Chernihiv, at mahigit 8,000 sa Kharkiv. Maaaring hindi alam ng mga gobernador ng Bryansk at Belgorod ang ginagawa ng bansa sa Ukraine o ginagamit nila ang pag-atake ng Ukraine sa kanilang lugar bilang propaganda. Hindi na mahalaga. Nasusunog ang enerhiya ng Belgorod at ikukwento namin gaano kalala ito. Pero bago yan, nanonood kayo ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon. Ayon sa Kiev Independent noong Pebrero 7, nagkaroon ng blackout at pagkawala ng kuryente sa Belgorod matapos atakihin ng Ukraine ang enerhiya ng oblast. At ang mga pagkawala ng kuryente na ito ay hindi mga iisang insidente lamang. Sa ulat, ito na ang ikatlong beses ngayong linggo na malawakang pagkawala ng kuryente ang tumama sa Belgorod. Tinamaan ng misil ng Ukranya ang rehiyon noong Pebrero 3 at 6 na target ang Luch Thermal Power Plant na nagbibigay ng 10% ng init sa Belgorod. Ang nakikita natin dito ay ang pagbabalik ng Ukranya ng mga natatanggap nitong pag-atake. Hindi titigil ang mga pag-atake ng misil ng Rusya sa mga pasilidad ng enerhiya ng Ukranya. Iyan ang dahilan kung bakit tinarget ng Ukranya ang Red Kino. At babalikan natin kung bakit mahalaga ang pag-ataking iyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi titigil si Putin sa pag-atake sa enerhiya ng Ukranya, ginawa na niyang target militar ang mga ito. Tumutugon lang ang Ukranya sa parehong paraan. Dahil dito, nalulubog sa dilim at lamig ang mga taga-Belgorod. Tulad ng dinaranas ng 10,000 mamamayan ng Ukranya dahil sa Rusya. At tinarget din ng Ukranya ang konsentrasyon ng tropa sa Belgorod. Ayon sa anunsyo ng pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Ukranya noong ika-7 ng Pebrero. Wala na tayong ibang detalye. Pero malinaw na mali ang sinabi ni Gladkov na alam ng lahat na wala kaming target militar sa Belgorod. Nang araw na sinabi niya iyon, tiyak alam mo na ang susunod naming sasabihin. Hindi pa tapos ang Ukraine. Noong Pebrero 7, iniulat ng UKR Inform na tinamaan ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang Balashovo Oil Depot sa rehiyon ng Saratov, Russia. Hindi pa natin alam ang ibang detalye sa pag-ataking ito, pero malinaw ang dahilan. Kapag mas maraming langis ng Russia ang masisira ng Ukraine, mas kaunting langis ang magagamit ng mga mananakop na Ruso sa Ukraine. Hindi aandar ang mga armored sasakyan, tangke, at eroplano kung walang gasolina o aviation fuel mula sa langis. Kahit hindi planong ipadala ng Russia ang langis sa depot na ito sa frontline, talo pa rin sila. Ang nasusunog na langis ay hindi na pwedeng ibenta. At hindi rin ito magagamit para gawing gasolina para sa mga tao ng Saratov. Nasusunog ang Balashovo Oil Depot at iba pang target. Nagdulot ito ng makasaysayang gabi para sa Ukraine. Maliban kung hindi, kasi may mas marami pa. Bukod sa pag-atake sa Russia, tinarget din ng Ukraine ang mga mananakop na Ruso sa sarili nitong teritoryo. Sa Zaporizhia,
Sinira ng pag-atake ng Ukraine ang drone command post malapit sa Rivonopilya. Sinira rin ng Ukraine ang isa pang grupo ng tropang Ruso sa Doroshnyanka. Sa Yalta sa Donetsk, tinamaan ng Ukraine ang unit ng pagkukumpuni ng mga Ruso at pati sa Donetsk. Sinira ng Ukraine ang isang command post ng drone sa Mykolaievka at multiple launch rocket system ng Russia sa Poltavka. Sa parehong rehiyon, habang mas maraming sundalo, drone at kagamitan ang nasisira ng Ukraine, humihina ang mga atake ng Russia. Mas mahina ang pag-atake, kaya mas mabagal ang pagkuha ng teritoryo ng Russia kung makakuha pa sila. Sinabi namin na ang Pebrero 7 ay makasaysayang gabi para sa Ukraine at totoo nga iyon, nasusunog ang Russia. Naglaho ang mga mananakop magdamag, ipinakita ng Ukraine ang kahinaan ng depensa sa himpapawid ng Russia sa pamamagitan ng tumpak na pag-atake na nagpapahina sa pagsisikap ni Putin sa digmaan. Iyan ang nagbalik sa atin sa Red Kino at sa pag-atake sa missile fuel facility doon. Balikan ang naunang bahagi ng video. Sinabi namin na tinarget ng Ukraine ang plantang matagal nang gumagana at gumagawa ito ng bagay na hindi mapapalitan ni Putin. Desilin M ang tawag doon. Mahalaga ang mataas na enerhiya nitong fuel sa pagpapatakbo ng mga makina. Gumagamit ang Russia ng ilang cruise missiles para sirain ang mga lungsod at enerhiya ng Ukraine sa digmaan. Ito ang fuel na nagpapahintulot sa mga missile ng Russia na maglakbay ng higit sa 2,500 kilometro o mga 1,550 milya na siya namang nagbibigay daan sa Russia na atakihin ang Ukraine mula sa ligtas na distansya. Bukod pa rito, ang Desilin M ay may kakaibang katangian na hindi ito nagyayelo kahit sa temperatura na mas mababa sa humigit kumulang -50 degrees Celsius o mga -58 degrees Fahrenheit. Ito ay isang panggatong para sa malamig na panahon na akma sa isang bansang malamig ang klima. At talagang hindi ito mapapalitan para sa Russia. Sinunog lang ng Ukraine ang planta na gumagawa ng ganitong uri ng panggatong. Babalikan natin mamaya ang ibig sabihin nito sa missiles. Pero mas malaki ang pag-atake sa Red Kino na planta kaysa sa akala natin. Bukod sa paggawa ng natatanging panggatong na di makukuha ni Putin, gumagawa rin ang planta ng estratehikong materyales para sa mga eroplanong Ruso. Kasama dito ang silicon carbide para sa composite materials at boron nitride na kailangan ng Russia para protektahan ang makina ng missiles laban sa kalawang. Dagdag pa rito, gumagawa ang planta ng mga espesyal na heat-resistant na enamel na ginagamit ng Russia sa kanilang mga rocket. Hindi lang gasolina ang nawala kay Putin, kundi pati mahalagang planta para sa estratehiyang panghimpapawid ng Russia. Balikan natin ang pinakamahalagang aspeto ng estratehiya. Ayon sa Security Service of Ukraine na nakausap ng UKR-Inform, tuloy ang sistematikong pag-atake ng Security Service of Ukraine sa mga pangunahing pasilidad ng military-industrial complex ng Russia kasabay ng missile strike ng Russia sa Ukraine. Mahalaga ang planta sa paggawa ng cruise missile na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Ang pansamantalang pagtigil ng operasyon ay nagpapahirap sa produksyon ng rocket fuel at nagpapababa sa kakayahan ng kalaban sa pambobomba sa ating mga lungsod, ayon sa pahayag na tila nagpapahiwatig ng may gawa ng pag-atake. Mas mahalagang balita ang pagkaantala ng paggawa ng cruise missile, lalo na ng KH-101. Ang KH-101 ay isa sa mga pangunahing missile na ginagamit ng Russia sa kanilang mga long-range na pag-atake laban sa Ukraine. Noong 2024 ginamit ng Russia ang missile na ito para tamaan ang Omatit, ang pinakamalaking ospital ng mga bata sa Ukraine. Kaya malinaw kung bakit gusto ng Ukraine itong mawala. Ayon kay Pravda, pangunahing ginamit din ng Russia ang KH-100 at isa sa malalaking missile strike laban sa Ukraine. Noong Enero lang, nagpakawala ang Russia ng 158 na missile ng iba't ibang uri sa Ukraine. Nakatumbas ng halos 5 missile kada araw. Hindi lahat ng missile ay KH-100 at isa pero may ilan. Ang pagtigil ng produksyon nito ay mahalaga para sa Ukraine. Ang KH-101 ay isang misil na sinasabi ng Russia na may saklaw ng katumpakan na 10-20 metro o nasa pagitan ng 32.8 at 65.6 na talampakan. Nasa serbisyo ito mula 2012. Noong unang bahagi ng 2024 gumawa ang Russia ng binagong version na may 2 warhead, kaya doble ang pinsala nito. Ang KH-101 ay maaaring magdala ng karaniwang pampasabog o nuclear at dinisenyong lumipad ng mababa, kaya mahirap pabagsakin ng air defense ng Ukraine. Ayon sa ilang mga source, malayo ang nararating nito,
na may maximum range na 4,000 at 500 kilometro o halos 2,000 at 800 milya at malakas ang tama dahil ang warhead nito ay may bigat na 400 kg o 81 libra. Tandaan na in-upgrade ng Russia ang KH, 100 at isa kaya doble na ang lakas ng bagong version. Kayang pabagsakin ng Ukraine ang mga missile gamit ang depensa sa himpapawid at nagawa na nila ito. Pero hindi laging perpekto ang tagumpay nila. Halimbawa, noong Oktubre 2025, nagpakawala ang Russia ng 200 at 70 missile sa Ukraine. Sa mga iyon, nagawang pabagsakin ng Ukraine ang 100 at 46 na katumbas ng 54% na tagumpay. Nagbabago ang porsyento bawat buwan, depende sa air defense, missile, at sistema ng Ukraine. Pero pareho pa rin ang punto. Mas nais ng Ukraine na alisin ang KH, 100 at 1 missiles kaysa harapin ang pag-atake ng Russia sa kanilang teritoryo. Naabot ng pag-atake sa Red Kino plant ang layunin. Kahit pansamantalang pinsala lang at hindi patiyak, ibig sabihin pa rin nito na magkakaroon ng pagkaantala sa paggawa ng Russia ng mga fuel component na kailangan nito para sa KH, 100 at isa pati na rin sa ilan pa nitong mga missile. Ang pagkaantala ay nagpapagaan ng presyon. Ang nabawasang presyon ay nagbibigay daan sa mga lungsod ng Ukraine na mag-focus sa pagpigil at paglaban sa mga tropang Ruso. Nagbigay si Militani ng isa pang kawili-wiling punto sa pagsusuri ng pag-atake ng Ukraine sa Red Kino. Depende sa tinamaan ng Ukraine sa Red Kino plant, pwedeng umabot ng 1 taon bago mapagana ulit ng Russia ang planta. Ang pag-refuel ng KH, 100 at isa na misil ay nangangailangan ng 1.5 toneladang desilin. Kaya ang pagtigil ng produksyon ay direktang naaapektuhan ang kakayahan ng kalaban sa paghanda ng bagong malalakas na pag-atake. Hindi agad matutuloy ang synthesis dahil 6 hanggang 12 buwan ang paggawa at pag-install ng reactor. Ayon kay Militani, tandaan na ang Rusya ay kasalukuyang gumagana na sa ilalim ng mabigat na pasanin ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Ang paggawa at pag-install ng mga reactor na kailangan para makagawa ng Desilin M ay hindi basta-basta na lang mahuhugot mula sa wala. Natangi ang mga ito. At kung kailangan nila ng mga bahagi mula sa kanluran para maitayo, maaaring hindi na magawang makagawa pa ang Rusya. Ang Red Kino facility ay pinatawan na ng parusa ng United Kingdom at United States. Kung ang pasilidad na iyon din ang gumawa ng mga reaktor na ginagamit nito para sa sarili nito, sa halip na umasa sa ibang tagagawa sa Rusya para gawin ang mga ito, maaaring hindi na mapalitan ang mga nasirang reaktor. Ibig sabihin noon, tuluyan nang mawawala sa laro ang KH, 100 at isa. Mukhang walang malaking imbakan ng missile ang Rusya at umaasa lang sa produksyon ng Desilin M. Ayon sa The New York Times, noong Agosto 2024, tila araw-araw umaasa na lang ang Rusya sa kanilang mga missile. Sabi sa ulat, karamihan sa mga missile na tumatama sa Ukraine ay bagong gawa pa lang. Anumang paghinto sa produksyon ay tumitigil din sa daloy na siya ring nagpapahinto sa mga pag-atake. Ang konklusyon ay mula sa pagsusuri ng KH, 100 at isa na tumama sa ospital ng mga bata na nabanggit sa video. Ayon kay Damien Splitters ng Conflict Armament Research, ginawa ang misil noong ikalawang quarter ng 2024. Ibig sabihin, mula Abril 1 hanggang Hunyo 30, 2024 ito. Dahil ang pag-atake ay Hulyo, 8 ang misil ay ginawa 8 araw hanggang 12 linggo bago ang pag-atake. Mukhang nagdulot ang Ukraine, lalo na ang Security Service of Ukraine, ng malaking problemang logistical kay Putin. Ayon sa UKR Informed, drone ng Alpha Special Operations Center ng Security Service of Ukraine ang tumama sa Red Kino plant. Hindi natin alam kung ang Alpha unit ay kasali rin sa iba pang mga pag-atake na naibalita natin. Gayunpaman, mukhang ligtas na ipalagay na maaaring may kinalaman ang Security Service of Ukraine sa mga iyon kung hindi man sila mismo ang umatake. Pagdating naman sa pagbibigay ng mga drone or impormasyon na kailangan para maisagawa ang mga pag-atake, syempre, nagkukunwari ang Russia na walang nangyari sa Red Kina. Sabi ng Russian Ministry of Defense, napabagsak ng air defenses nila ang 4 na drone ng Ukraine noong Pebrero 7 ng gabi. Pero may mga video na nagpapakita ng aktwal na nangyari.
Ginamit ng Ukraine ang sariling lumilipad na parusa para sirain ang mahalagang planta ni Putin na ginawa nila sa isang gabi. Sa ilang rehiyon ng Russia, nasira at nasunog ang energy infrastructure at langis at wala ng konsentrasyon ng tropa ng Russia. Kapag natsambahan ng Ukraine sa Redkino, posibleng tuluyang mawala ang KH, 100 at isa sa eksena. Hindi ito ang unang beses na binalaan ng Ukraine ang Russia sa maaring mangyari kung patuloy na tatargetin ni Putin ang energy infrastructure ng Ukraine. Noong Enero, naghiganti ang Ukraine sa Russia dahil sa paggamit ng Oreshnik hypersonic missile. Alamin pa ang tungkol sa pag-ataking iyon at kung bakit ito nangyari sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita sa long-range attacks ng Ukraine sa Russia at mga sinakop na teritoryo. Salamat sa panonood.